yung nakakatuwa, Madam Char, na from mula pagkabata, madiskarte yung mga magulang, naging success, bata, rap, success din. Sa pagiging sa art, kineso, success din. Lakas makano, no? Lakas makamanika, kineso. Manika. Hindi totoo. Pati sa comedy art, sa lahat na lang naging success. Kuya Bitoy, tanong ko lang po. Paano po ba talaga sumakses? Ang taas ng bots. On second thought, Kuya Bitoy, paano sumakses? In what sense? Sa buhay? Sa career? Sige, Halimbawa, umpisahan natin kasi sa raffle. Huy! Paano sumakses sa raffle? Hindi kasi, alam nyo, si Kuya Bitoy, sa swerte ba? Tingin mo ba may factor yung swerte? Palagay ko pagka yung hindi mo talaga yung kinakarir na mapunta sa'yo, pero basta ipapaalam mo lang, parang feeling ko noon ipinagdadasal ko sa Diyos na gusto ko eh. Pero kung Like hindi mapunta, pero kung hindi mapunta sa akin, hindi. Pero hindi natin alam how it works talaga, walang scientific explanation diyan. Pero kwentuhan mo kami nung tukol doon sa raffle. Before the raffle, yung naging inspiration ng Pepito Manaloto, yung pagkapanalo ko ng kotse. Grabe, ano kotse to, Kuya Bitoy? Pwede ba sabihin? Toyota Corolla na GLI. Brand new. Brand new. Parang ito yung pinaka-top model ng Corolla dati. Totoo ba si Kuya Pao daw yung bumunot? Hindi. Talaga? Sa ABS? Oo. Yung Hindi. Hindi. Sure ako. Hindi. Pwede pong pumasok para mapag-usapan? Wow. Abangan nyo po sa next episode sino ang totoong nakabunot sa raffle ticket. Si Jason sa yung bumunot. Hindi pala ikaw yun. Kasi, ang tatanong ko sana Hindi. kung... Basta andun siya nun. Tatlo yung kotse nun. Tatlo yung kotse nun. Kasi ang nangyari nun, umulan eh. Nung umulan, nag-alisan yung mga tao. So, hindi tinuloy yung raffle. Pag grand prize na eh. Tapos, hindi ako umalis dun sa pwesto ko. Parang sumilong na ako ng konti. Tapos eto na, si Jason sa may binunot. Dahil nga umulan, nabasa, dalawa yung nabunot niya. Magkadikit. Pinagpag niya. Kay Eagle yung isa eh. Kay Eagle Riggs. Hindi nag-sorry si Eagle. Nakita namin, nando doon eh. Tapos, anyway, pagbunot, ayun. Tumakbo ko sa gitna. Tapos, parang nag-slow-mo yung paligid. Tapos nagkulay pastel lahat, na-defocus. Yun yung pinakita namin na parang visuals na nangyari sa utak ko nung nanalo si Pepito Manaloto. So yun yung inspiration. Galing, no? Ano na pa po yung mga napanalunan niyo po ng malalaking prizes po sa raffle? Merong isang simbahan na ginagawa dati sa Parañaque. Tapos yung director ko sa isang commercial, sabi niya, baka gusto mong tumulong. Merong may mga ipapa-raffle sila ng mga paintings. So, sabi niya, baka gusto mong tumulong. Kumuha ako ng 5 tickets. Tapos, parang 5,000 yata isa. So, para sa simbahan naman. Sige, okay lang yan. Nag-raffle sila. Nakakuha ako ng 3 paintings. Tukting yan, 3 paintings, no? Isang original na malang. Wow! Isang print na malang. Tapos, isang print na Soler, yung anak niya. Kaya parang, out of the 5 tickets, 3 na. Nandiyan pa yan. Naka-display sa bahay. Saan pa kayo umuwi? Hayop ka. Joke lang po kayo, Bitoy. Diyan lang. Hindi ka na-invite sa potluck. Sayang pala, nung nagpa-Christmas party, sinulit ko na. Pero yung mga ganyan, talagang, syempre, i-attribute mo sa swerte. Yun. Divine intervention, minsan. Pero kung ako nanalo nun, malamang napamigay ko, hindi ko malam sabihin mo. Alam. Hindi ba? Promise. Sabihin ko talaga. Inuupuan ng anak niya pababa ng slide. Gusto mo to? Pahing 500. Talo, no? Ni Rizal. Talo. Okay, so napag-usapan natin yung swerte, no? Pero sa career, hindi mo pwede asa lang syempre sa swerte. Ayan, palagay So, ko. Paano ka sumakses sa career, sa trabaho? Yung pagmamahal siguro sa trabaho talaga. Kasi bata pa ako, parang may signs na ako ng yung gusto kong maging entertainer. In particular, gusto ko mapunta sa television. Gusto kong makita sa TV, gusto kong makilala sa TV. So, naging goal ko yun. Tapos, nung pumasok ako ng college sa PLM, nag-mass communications ako, na isang tabi yun
for a while kasi gusto ko maging behind the camera. Nung nagkaroon ng opportunity na mapunta in front of the camera, ginrab ko na kagad yung opportunity na yun. Yun yung pagiging rapper. Tapos kuya, paano ka na-discover ng Octo Arts? Aksidente. Oo, Swerte rin. Oo. Kasi nung time na yun, kasikatan ni Francis M, naglabas ng Andrew E, ang Viva. So parang kailangan ng Octo Arts ng isa pang tapat kay Andrew E. So ang naisip nila, babaeng rapper. Nakita nila si Dayan, si Lady Dayan. Okay po. Sa 8 Bulaga. Nakapartner ko nung sa contest ng isang soap. Soap brand. Nagpapa-rap sila Yun yung rap contest. Nanalo kami sa daily, nanalo kami sa weekly finals, natalo kami sa grand finals. Pero napansin na ng Octo Arts si Dayan. So, nung napansin siya, after nung pagkatalo namin, parang nirequest ng Octo Arts si Dayan na mag-submit ng demo tapes. Nagkataon na, magkaibigan kami noon nagpadala ako sa kanya ng isang demo tape na parang rebuttal. Nung humanap ka ng pangit, yung maganda ang piliin. Aksidenteng napasama lang. Tapos narinig ng Octo Arts, sabi, sino to? Kaibigan ko po. Tapos sabi ko, papuntay mo dito. Tapos tinatawagan ako ni Dayan, punta ka raw sa Octo Arts. Sabi ko, feeling ko parang baka lang siya, nagdadahilan lang na baka naman na-reject siya o baka naman hindi totoo. So sabi ko ganyan, pag kayong kailangan nila ako, tsaka mo na lang ako tawagan uli. The following day, tumawag uli. So parang... Grabe, tadhana ni nag-udyok talaga. Parang seryoso na talaga to. Na parang gusto na talaga nila akong makilala at gusto nilang gumawa ng project. Pagdating ko doon, si Boss Olin nakausap ko. Si Boyet Palisok nakausap ko. Si Bob Guzman ng Boyfriends nakausap ko. Tapos sila yung nagkukumbinsi sa akin na ganito yung gagawin natin. Plano na kagad ng launch. Yun na kagad ang pinag-uusap. Mabilis talaga. Na-fast track yung sa akin. Meron na kagad akong album. Tapos shortly after, nagkaroon ako ng TV show. Tapos shortly after, movies kagad. Grabe. So parang sunod-sunod talaga. Sabi ko, hindi naman dapat hindi dapat palagpasin tong swerte na to. Dapat to i-cultivate, dapat i-grab, i-nurture mo tong na to. Itong yan. Gusto ko po 'yun. Basta basta wag mong pabayaan yung opportunity kasi minsan lang talaga dumating At for me na all this time, parang yun na yung pinapangarap ko mangyari sa buhay ko. Nung dumating, talagang hindi ko pakakawalan to. So malakas ang loob mo? Kailangan ba malakas ang loob? Paano mo ginawa yun? Malakas ang loob at makapalang muka. That time, nare-realize ko na yung pangangailangan ng sasakyan. So, ayoko naman mag-jeep dahil artista ako Meron akong ganong feeling noon. Feelers ka na. Oo, medyo. Tama. So, parang ayokong makilala na gano'n. Tapos, may ang tawag doon? May complex na gano'n, di ba? Yung parang star complex. Ang aga ko nagkaroon ng star complex, nabuti kinontra ng asawa ko at the early time ng career ko. So, anyway, sumasabay ako sa mga delivery vans noon, sa mga delivery trucks. As in truck talaga. So, ganun yung naging routine ko. So, parang, sige, basta kahit anong mangyari, dadating ako dyan sa shoot na yan, dadating ako dyan sa taping na yan, hindi pwedeng pakawalan yung mga racket na gano'n. Yung diskarte pa din, pumapasok talaga. So, tapos, narinig ko rin kasi na medyo kailangan din po ba pag nasa showbiz, medyo may unting yabang din po ba? Hindi naman necessary. Kasi po, nag-aaral din po ako para kahit papaano. Mayabang ako. Tatanong natin kay Paulo yan. Mali yung tanong. Doon pala siguro dapat yung yung tanong. Dapat ba mayabang din? Hindi siguro. Yan! Kailangan yung ilugar ang arte. Dapat daw. Ilugar ang arte. Yes. Actually, yun ang siguro, best describes. Confident. Confidence, oo. Hindi pwedeng half-hearted ka sa mga gagawin mo. It doesn't matter kung kakanta ka or sasayaw ka or magpapatawa ka. Hindi pwedeng half-hearted. Dapat sigurado ka. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know.